Magandang araw po muli sa inyong lahat. Patuloy po nating pagdasal ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa, naway sila'y manatiling ligtas at ilayo sila ng Diyos sa anuman pong kapahamakan nitong nagpapatuloy na gera. At pagdasal din po natin, naway matapos na po ang gera para matapos na rin po ang kamatayan ng mga inosenteng tao. Dahil po sa gerang ito, di lang naman po ang mga tao sa Middle East ang naghihirapan, tayo ding lahat, lalong-lalo na ang mga nahihirapan, ang mga walang pera. Di po ba? Makapangyarihan po kapag nagkakaisa tayo sa panalangin. Amen? Pero pong isang kwento tungkol po kay Donald Trump, ang presidente po ng Amerika. Nang minsan daw po, pinadala ng Diyos ang anghel ng kamatayan sa kanya. Kumatok daw po ang anghel ng kamatayan, the angel of death, sa White House. Binuksan daw po ni Donald Trump ang pinto at siya'y nabigla dahil nandun daw po ang anghel. May dalang black na libro at meron po siyang sight o kulawit. At sabi po nitong anghel, Donald Trump, panahon mo na. Marami ka ng kasalanan na ginagawa dito sa mundo. Pinapakuha ka na ng Diyos. Tara na! Nagmamakaawa daw po si Donald Trump. Sabi niya, please, please, not now, please. I have a lot of things to do. Hindi pa tapos yung gera sa Iran, di pa kami nananalo. Tinutulungan ko pa ang Ukraine. Pinapalibutan na ang Taiwan. Paano na lang ang mundo kapag wala ako? May kayabangan pa rin po, no? At sabi po nitong anghel kay Donald Trump, binuksan niya yung kanyang libro. Ikaw na yung nakasunod, oh. Nakasulat na yung pangalan mo. This is the book of death. At nakalista na, sunod-sunod, kung sino yung kukunin ko. Yan o, Donald Trump, ikaw na. Sabi daw po ni Donald Trump, sandali, pasok ka muna dito sa White House. Papakainin kita ng pinakamasarap na pagkain, steak. Pagkatapos magkape ka muna. Pumayag daw po yung anghel. No? Kumain siya, uminom siya ng kape. Kaya lang, ang hindi po sinasabi ni Donald Trump, pinalagyan daw po niya ng pampatulog, yung pong inumin nitong anghel. At pagkatapos po na mabusog nitong anghel at makainom, knock-out siya. Mahimbing yung kanyang tulog. At habang natutulog daw po, yung anghel, kinuha daw po ni Donald Trump yung Book of Death. Binuksan. Nandun nga, yung pangalan niya. Alam niyo yung ginawa niya? Binura niya yung pangalan niya. Pero, binuksan niya doon sa pinakahuli, nilagay ba naman yung pangalan niya doon sa last page? Donald Trump. At pagkagising po nitong anghel, tuwang-tuwa daw po siya. Sabi, Mr. President, salamat. First time sa aking buhay na ako'y nakatulog, nakapag-relax, nakapagpahinga. Very stressful itong aking trabaho na kumukuha ng mga kaluluwa. Ang dami mga nagmamakaawa sa akin. Ang bait mo pala. Iba pala yung sinasabi ng mga tao. Talagang mabuti ka pala sa personal. At dahil mabuti ka, I will spare you. Di mo na kita kukunin. No? Uumpisahan ko na lang doon sa pinakahuli dito sa libro, sabi niya. Sino ba yung nandito pagkabukas? Donald Trump. Patay. Wala pa rin siyang ligtas. May napakaganda pong kasabihan. And the saying goes like this. Death respects no one. Death respects no one. Ibig sabihin, lahat mamamatay. Mayaman ka man, matalino ka man, makapangyarihan ka, sikat ka, kahit sino ka pa, mamamatay ka rin. Wala makakaligtas sa kamatayan. Tingnan nyo nga po sa ating ebanghelyo, mismong minamahal na kaibigan ng ating Panginoong Hesukristo, si Lazaro, kinuha daw siya ng kamatayan. Walang pinipili ang kamatayan. Kinukuha niya ang lahat. Pero meron pong dalawang klase ng kamatayan. The first kind of death is physical. May parte po ng ating mga katawan, baka hindi niyo po alam, araw-araw namamatay at wala tayong magagawa. Namamatay yung buhok mo, kaya nalalagas ito, di po ba? Namamatay ang balat mo. Ang tanda dyan, ebidensya, yung dandruff mo. No? Namamatay yung ovaries sa babae. Kaya sila'y nagdurugo, kaya meron po silang dalaw, di po ba? Bago man mamatay, lubusan ang tao sa kanyang pangangatawan, paunti-unti na itong nawawala. Paunti-unti na itong lumilisan. But the second kind of death is spiritual. Sa unang kamatayan, nahihiwalay po ang katawan sa kaluluwa. Pero ang pangalawang klase ng kamatayan, ito yung mas nakakatakot. Bakit? Because spiritual death separates us from God. Ang kamatayan ng kaluluwa, hinihiwalay niya ang tao sa naglikha sa kanya sa Diyos.
At ano po ang turo ni San Pablo sa atin? Anong sinulat niya? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag nagkakasala ka, namamatay ang kaluluwa mo. Opo, malungkot ang mamatayan. Pero mas nakakalungkot kapag patay ang kaluluwa mo. Kasi ang patay na kaluluwa, walang kapayapaan. Wala itong direksyon, wala itong tuwa, saya. Kapag namatay na ang tao, wala na. Kahit na anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang buhay ng tao. Amen? Kahit na magbayad ka sa pinakamagaling na doktor, kahit na magmakaawa ka sa pinakamahal na hospital, kahit na manikluhod ka at makiusap ka sa Diyos. Kapag wala na ang tao, wala na ito. Kapag patay na ang tao, patay na siya. Pero ito po ang mabuting balita. Kung ang namatay sa physical niyang pangangatawan, hindi na natin kayang buhayin, may pag-asa pa rin para sa taong namatay ang kanyang kaluluwa. Dahil habang may hininga ka, may pag-asa ka. Amen? Habang may puso, pwede pa rin itong magbalik loob sa Diyos. At ito po ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Sabi po sa mabuting balita, 4 araw patay si Lazaro. Anong ibig sabihin? Nalusaw na, irreversible na yung kanyang kamatayan. Hindi mo na maibabalik itong taong ito. Pero kahit na bulok na sa kamatayan si Lazaro, binuhay pa rin siya ng Panginoong Hesukristo. Si Lazaro po ang simbolo ng tao na matagal nang patay sa kasalanan. Siyang simbolo ng puso na matagal nang nanlamig. Siya ang simbolo ng buhay na parang wala ng pag-asa. Pero ito po ang tandaan niyo, mga kapatid. Kung kayang buhayin ni Jesus ang 4 araw na patay, kayang-kaya niyang buhayin ang pusong makasalanan na matagal nang patay. At meron pong 3 ginawa ang ating Panginoong Hesukristo para mabuhay yung patay na kaluluwa. At maaari din po nating gawin ito para mabuhay, para maibalik yung taong patay na sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kabutihan. Una, tumangis daw si Jesus. Jesus wept. Iba po ang wept sa cried. Magkaiba po ang pagtangis sa pag-iyak. Ang pagtangis po, mas masakit kaysa sa pag-iyak. Ang tanong, bakit tumangis ang ating Panginoong Hesukristo? Hindi dahil wala siyang magawa. Hindi dahil natalo siya sa kamatayan. Tumangis ang ating Panginoon dahil may puso siya, dahil mahal na mahal niya si Lazaro. Remember, you only weep for people you care for. Amen? You only really cry for people that you truly love. Amen? Kapag hindi mo iniiyakan yung pamilya mo, hindi mo sila mahal. Di po ba? Kaya iniiyakan mo yung pinag-aaralan mo kasi mahalaga sa iyo ang iyong ginagawa, ang iyong pangarap. Di po ba? Mga kapatid, ang unang hakbang para mabuhay ang patay na kaluluwa ay kailangan may lumuha para sa kanya. May nabasa po akong isang article sa dyaryo minsan. Nagkukwento po itong isang Koreano. Baka hindi niyo po alam ito. Nung unang panahon po pala, ang bansang Korea, mahirap din kamukha po natin dito sa Pilipinas. Para lang daw po mabuhay yung mga Koreano nung unang panahon, kailangan daw po nilang ibang bansa. Pupunta po sila sa ibang bansa para makipagtrabaho. Yung po mga ibang Koreans, pumupunta sa Japan, nagme-maid sila. Kaya nga po, baka hindi nyo alam ito, mababa ang tingin ng mga Hapon sa mga Koreano. Dahil mahirap po talaga sila. At sa Amerika po, doon po pumupuntang ibang Koreano, nagtatrabaho po sila sa mga factory, sa mga pagawaan ng sasakyan. Nung minsan daw po, dumating ang presidente ng Korea doon sa Amerika, tinitignan po niya yung kalagayan ng mga ibang Koreans doon. Ang dami daw po dumating doon sa meeting, doon sa meet and greet. At pagkatapos po ng address, kinausap ng presidente ng Korea, yung mga factory worker, nagtanong daw po siya sa kanila. Sabi, meron ba kayong gustong sabihin, itanong sa akin? Meron daw po isang matandang Korean, tumayo siya, kinuha niya yung mic. At ito lang po yung tanong niya, sabi, Mr. President, kumusta na po yung aming pamilya sa Korea? Kasi nung unang panahon, wala pa naman pong internet, wala pong telepono, puro lang po sulat, mga liham. Kaya sabi niya, Mr. President, kumusta na po yung aming mga pamilya? Kasi namimiss na po namin sila. Hanggang kailan ba kami magtitiis, nagtatrabaho dito sa ibang bansa? Hanggang kailan kami magtitiis bago namin sila makita muli?
At alam niyo po, lahat ng mga nandoon, kalalakihan, umiiyak po habang nagsasalita daw po itong matandang Korean. Kasi miss na nila yung pamilya nila. Hindi daw po makalimutan ito ng presidente nila doon sa Korea. Yung pagtangis ng mga mamamayan. Kaya pag uwi daw po niya doon sa Korea, inayos nila yung kanilang ekonomiya para sa mga tao. Para yung mga nasa ibang bansa, makauwi na sila. Hindi na nila kailangan umalis sa Korea para magtrabaho. At dahil po doon, tingnan nyo, isa ang Korea sa mga pinakamayamang bansa ngayon. Tingnan nyo mga kapatid, dahil may tumangis, may nagbago. Dahil may nalungkot, may nangako at may kumilos para sa pagbabago. Ang tanong, tayo mga Pilipino, kailan kaya tayo tatangis para sa ating bansa? Ang tagal na po ng issue, ng corruption na yan. Bata pa lang ako. Yan ang pinag-uusapan. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagsawa. Hanggang ngayon, hindi pa nawawala. Kasi, hindi natin iniiyakan ang kasamaan. Amen? Bakit walang nagbabago? Kasi tinanggap na lang natin ang korupsyon. Amen? Ang iba pa nga, naging napaka-pessimistic. Sabi nila, wala na tayong magagawa dyan. Kahit sinong iluklok mo, ganyan talaga, wala nang magbabago. Kapatid, iyakan naman po natin itong kahirapan sa ating bansa, ang korupsyon nangyayari sa ating gobyerno. Para malinis ang ating puso at dito magsimula ang pagbabago. Amen? Kasi ang pusong marunong umiyak ay pusong kayang buhayin ng Diyos. Pangalawa po, nagdasal daw si Jesus bago niya binuhay si Lazaro. Jesus prayed to His Father in heaven. Bago po ang himala, may panalangin muna. Pansin niyo po, hindi agad sumigaw si Jesus, hindi siya agad kumilos. Tumingala daw siya sa kanyang ama at nanalangin siya. Ang tanong, bakit? Para ipakita sa atin, kapatid, ang tunay na pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa ugnayan sa Diyos. Amen? Na kapatid, tandaan niyo po, walang resurrection kung walang prayer. Walang muling pagkabuhay kung walang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya huwag kayong magtataka bakit marami sa atin hindi nagbabago sa kanilang ugali. Baka ang problema nagkukulang sa dasal. Amen? Marami pong pumupunta dito sa akin, nagpapa-counseling. Pero pagkatapos ko silang makausap, pagkatapos kong mapakinggan yung kanilang problema, isa po madalas ang aking sinasabi sa kanila, magdasal ka, manalangin kayo. At minsan pa nga nagugulat sila parang iniisip, yun lang. Ang layo-layo ng aking pinanggalingan. Pagkatapos sasabihin lang sa akin ng pare, magdasal, panalangin, alam ko na yan. Opo, yun lang muna ang kailangan gawin. Amen? Kasi tandaan niyo po ito, action without prayer is direction without guidance. Kapag pumikilos ka pero hindi mo alam kung saan ka pumupunta, nagsasayang ka lang ng oras, ng panahon, ng lakas, maliligaw ka. Amen? Action without prayer is effort without grace. Mapapagod ka lang pero walang bunga ang iyong pagod. Action without prayer is noise without power. Mag-iingay ka lang, pero walang nangyayari sa iyong pag-iingay. Amen? Gusto mong merong magbago, gusto mong mabuhay muli, yung iyong pananampalataya, tiwala sa Diyos, gusto mong maayos ang iyong pamilya, gusto mong lumakas ka mula sa iyong sakit, magdasal ka. Tularan mo si Jesus para mabuhayan ka ng pag-asa, huwag kang magsasawang manalangin. Amen? Dahil pag nananalangin ka may tiwala, may himala. Pangatlo po at kahuli-hulihan. Sumigaw daw po si Jesus bago nabuhay yung patay. Hindi lang po umiyak ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang siya nagdasal. Pero sabi sa ating ebanghelyo, sumigaw daw si Jesus doon sa libingan ng kanyang kaibigan, si Lazaro. Lazaro! Lumabas ka! Kapatid, ang Diyos hindi lang tahimik. Siya'y isang Diyos na tumatawag sa iyo. At ang tawag niya, hindi mahina, hindi malabo, hindi nakakalito. Ang tawag ng Diyos, malinaw, makapangyarihan, nakakapagbigay ng lakas at buhay. At baka hindi niyo po napansin ito. Maraming namatay sa ebanghelyo, pero si Lazaro lang ang tinawag ng Panginoon sa kanyang pangalan. Sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Bakit? Kasi ang tawag ng Diyos, personal. Hindi niya sinasabing, hoy, kahit sino ka,
lumabas kayo dyan. Hindi. Dahil napakasakit, di ba? Yung tawagin ka, hindi sa iyong pangalan. Napakasarap kapag tinatawag ka ng isang tao, kilala ka niya, tinatawag ka niya sa iyong pangalan. Amen? Tinawag ng Diyos si Lazaro. Ibig sabihin, kilala siya ng Diyos. Alam niya ang pangalan niya at alam din ng Diyos ang pangalan mo. Alam ng Panginoon ang pinagdadaanan mo. Alam din ng Diyos kung saan ka nakalibing. Nakalibing ka man sa sakit, sa bisyo, sa iyong galit, sa iyong pag-aalala, diyan ka tinatawag ni Jesus. Sinasabi niya, anak, lumabas ka. Maganda pong isipin, no? Imaginein, palitan mo kaya yung pangalan ni Lazaro doon sa pangalan mo. Kaya kung kaya sinabi ni Jesus, Mark, lumabas ka. Maria, lumabas ka. John, lumabas ka. Joy, tara na, lumabas ka. Ang tanong, ano kaya mararamdaman mo? Hindi ka ba mangingilabot? Hindi ka ba mabubuhayan ng loob? Pero ang tanong, handa ka bang lumabas sa libingan mo? Tinatawag ka na ng Diyos. Sa libingan ng iyong galit, sa libingan ng iyong bisyo, sa libingan ng iyong takot, sa libingan ng iyong kasalanan. Huwag mong sayangin ang oportunidad na mapalapit ka sa Diyos. Kapatid, pasalamat tayo sa Diyos sa kanyang pagmamahal. Kasi kahit na walang-wala na, imposible, gagawa pa rin ang paraan ang Diyos para buhayin tayo, para iligtas tayo. Harinawa, tumangis din tayo, magdasal tayo araw-araw at pakinggan natin ang sigaw ng Diyos para muli tayong mabuhay at makasama natin ang ating Diyos sa buhay magpa sa walang hanggan. Amen.